Did you know na napaka-controversial ng James 2:26, yung faith without work is dead? Tara, linawin natin. Ito kasi problema sa mga so-called Christian at mga mangangaral. Basta makagawa lang ng mensahe, dampot dito, dampot doon ng verse, hindi inaalam ang konteksto. Kaya ano nangyayari? Ano resulta? Di sablay. Ano nga ba ang pinag-uusapan sa konteksto ng James 2 o yung whole context ng 2? Ito ba ay sa kaligtasan o sa pananampalataya? Sa James, ang pinag-uusapan doon ay discrimination. Verse 1 pa lang, sinasabihan na ni James yung kanyang mga kausap. Sino ba mga kausap niya? Di siyempre mga Hudyo. At pagdating naman sa 14 onwards, ang pinag-uusapan naman doon, yung pananampalatayang nagbubunga. Abay, syempre, pagkatapos mong maligtas, marami ka nang magagawa. Mas maraming bunga. O ano bang nauna? Bunga o ugat? Diba? Ang nauna naman ay ugat bago ka magbunga. Kaya naligtas ka muna bago ka gumawa ng mabuti. Tandaan natin na ang ating kaligtasan ay puro gawa ni Kristo. Ngayon, kung sasabihin mo na meron kang partisipasyon doon, tignan mo nga kung anong meron sa ginawa ni Kristo ang bahagi mo. Wala naman, di ba? Ang tanging ginawa lang natin ay tinanggap natin yung ginawa ni Kristo sa krus. Natural naman yun. Pag tinanggap mo na ang Panginoon, tinanggap mo yung biyaya niya, magbubunga ka. Yun ang kasunod nun. Kaya doon pumapasok yung sinabi ni James na ipakita ninyo ang inyong pananampalataya na walang gawa at ipakikita ko naman ang pananampalataya na merong gawa. Ang pinag-uusapan po rito, hindi po faith plus works. Ang pinag-uusapan dito ay faith that works. Magkaiba po yun. At nabanggit din ni James dyan yung kay Abraham. Na si Abraham ay justified by works nung inalay niya si Isaac. Kailan ba nangyari yun? Di ba Genesis 22? Nauna yung justified by faith. Kasi sa Genesis 15, sinabi na si Abraham ay pinapaging ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At ganun din si Rahab. May pagkakilala siya sa ginagawa ng Diyos ng Israel bago niya tinulungan ang mga tiktik. Ay 45 AD, nung nagsalita siya sa mga Hudyo ng justified by works. Si Pablo naman ay 56 AD. So, malayo pa lang yon. Wala pang Book of Romans nung nagsasalita na si James noon. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na kinokontra ni James si Pablo. To sum it up, ang sinasabi ni James is justified by works o sa mata ng tao after you save. At kay Pablo naman, justified by faith sa mata ng Diyos. Kay James, sa 2:26, faith without work is dead. At kay Pablo naman, sa Romans 5:1, 3:28, Galatians 2:16, justified by faith. At hindi pwedeng magkakontra yon. You need to harmonize dahil ang Biblia ay walang kontradiksyon. Meron mga pastor nagkokontraan. Panibago na namang misconception ang naitama sa James 2:26. We are Carito. Did you know?